Sa puntong ito, makakausap natin si Colonel Arnulfo Burgos, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang tanghali po, Colonel Burgos. Magandang tanghali, Rafi, at magandang tanghali rin sa ating mga televiewers. Kumusta na po ngayon yung sitwasyon doon sa Patikol, Sulu? We understand sa huling bilang, 23 na yung patay sa pagitan ng MNLF at ng Abu Sayyaf. Rafi, nung nagsimula yung enkwentro nung linggo ng umaga, ganap na mga alauna ng hapon ay tigil na yung putukan at kaagad nakapagpadala tayo ng tropa ng 2nd Marine Brigade ng tropa natin para magkaroon, makontain natin yung karahasan na naganap doon. At we were able to successfully prevented yung spillover nito dahil ang concern natin dito is yung madamay mga innocent civilians na nandoon nakatira sa mga karatig na barangay. And we were able to prevent spillover nitong karahasan na to. At yung ating Armed Forces of the Philippines ay nakipagtulungan sa ating mga local government unit, particularly sa municipal government ng Patikol at sa DSWD and the Red Cross para yung humigit kumulang na mga 60 families na naapektuhan at that they were dislocated because of the violent activities na nangyari ay ma-relocate at kasulukuyan yung iba nating mga kababayan na dislocate yung kanilang pamumuhay ay nandun ngayon sa Barangay Kankitab. Gaano ba kalayo itong sentro ng Patikol at gaano naman ito kalayo sa Hulo, itong nangyaring bakbakan? Alam mo, yung Rafi, yung nangyaring bakbakan ay kung titingnan natin, mga 2 square kilometers at yung isolated area lang naman yon. Ang pinangamba agad namin, ang naging focus namin nung nagkaroon ng ganitong enkwentro, ang immediate concern namin is yung safety ng mga karatig barangay. At yun yung agad kaya yung ating tropa ng 2nd Marine Brigade, yan na naging objective namin na makontain yung violence at hindi na lumampas at makarating doon sa mga karatig barangay dahil mas maraming madadami ng mga civilians and we were able to do that. Sa ngayon po ba, Colonel, wala na nangyayaring bakbakan ngayon pero tensyonado pa rin ba doon sa lugar? Wala na. In fact, the situation is under control by the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines and simula pa nung ng linggo ay tigil na at yun yung ating ngayon na ang ating tinatrabaho ngayon is to continue monitoring the developments in the area and to prevent yung similar occurrences pa na may mangyari pa. So, ang sinasagawa natin ngayon is to intensify yung ating intelligence collection effort so that hindi na magkaroon ng possible na may mga ganito pang karahasan. Sa ngayon po ba, alam na natin kung saan ang kinaroroonan itong si Bakar Atyani, yung Jordanian journalist, at makaka-apekto ba yung nangyaring bakbakan sa pagitan ng MNLF at ng Abu Sayyaf sa paghahanap dito sa nawawala pa ring mamamahayag? Alam mo, Rafi, tell you frankly, yung ating tropa ay ang Armed Forces of the Philippines ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police dito sa law enforcement operation. Nakikipagtulungan kami. At tuloy-tuloy yung ating operations dito. Ang piniprevent natin ngayon is kung magkaroon pa ng another eruption ng violence ng ganito na nangyari. Yan ang ating pinupuntirya ngayon. At tuloy pa rin yung ating pakikipagtulungan sa PNP sa pagtugis doon sa mga kumupkop doon kay Atyani. Pero napag-alaman na rin po niyo siguro na nakikipag-ugnayan pa rin daw itong si Bakar Atyani sa kanyang pamilya sa Dubai. Ito ba'y nakakarating din sa inyo? At kumusta po yung koordinasyon ng pamilya nitong si Atyani sa AFP kung meron man? Yung lead agency dito is the Philippine National Police. However, may mga information tayo that we cannot really divulge in public because for operational security. Ang maganda rito is that maganda ang networking ng PNP at saka ng AFP through the Joint Peace and Security Coordinating Center na sa all levels of command ng Armed Forces of the Philippines at saka ng PNP ay meron. At ito yung ating pinagtutuunan ng pansin. At pagpapatuloy natin yung pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa PNP. Pero ang mahalaga po ay ligtas at nasa mabuting kalagayan pa naman itong Jordanian journalist, Colonel. May mga indications na nakuha kami based from pakikipag-ugnayan na rin sa Philippine National Police. May mga indikasyon na nasa mabuting kalagayan. However, these are all information that we received and we're still continuing to validate and confirm all this report. Okay, sige po. Maraming salamat. AFP spokesperson Colonel Arnulfo Burgos, magandang tanghali po sa inyo.